Ang pagkumpirma ay palaging maganda. Ngunit hindi sa sitwasyon kung saan ang pagiging tama ay nangangahulugan din ng posibleng paggamit bilang pain ng halimaw. Naalala niya ang mga salitang sinabi ni Scholar noong si Shifty ay nagkakampanya para patayin si Sonny, "Huwag kang masyadong magmadali, kaibigan ko." Ang bata ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa bandang huli. Ang mga salitang ito, na parang mabait noon, ay ngayon ay nagtatago ng isang mas masamang kahulugan. Ano kayang hayop? Ngayon ay nakasalalay na sa kung magpapasya ba si Hero na sundin ang plano ni Scholar. Kumura pang batang sundalo, nagulat. Ano ang ibig mong sabihin, pagduguin siya? Yumiling si Scholar. Simple lang talaga. Kung alam ng halimaw kung saan tayo pupunta, wala tayong magagawa kundi iwanan ang ating mga plano na makarating sa bundok at umakyat sa tuktok ng bundok. Kung sinusundan ng halimaw ang amoy ng dugo, kailangan nating gamitin ang isa sa atin bilang pain upang linlangin ito. Nagpahinga siya. Sa pamamagitan lamang ng pag-iwan ng isang taong duguan sa daan, ay maaasahan nating maiiwasan ang paghabol kahit paano ito sumusubaybay sa atin. Nakatayo si Hero na walang kibo, ang kanyang mga mata ay tumatalon kina Scholar at Sonny. Pagkaraan ng ilang segundo, nagtanong siya. Paano mo nagagawa ang iyong sarili na magmungkahi ng isang bagay na napakasama? Ang matandang alipin ay mahusay na nagpanggap na nalulungkot at malungkot. Siyempre, nasasaktan ako. Ngunit kung wala tayong gagawin, tayong tatlo ay mamamatay. Sa ganitong paraan, kahit papaano, ang kamatayan ng bata ay magliligtas ng dalawang buhay. Gugunitain siya ng mga Diyos para sa kanyang sakripisyo. Ang galing magsalita. Halos mapaniwala ko na rin ang sarili ko. Binuksan ng batang sundalo ang kanyang bibig, pagkatapos ay isinara ulit ito, nag-aalinlangan. Tahimik na pinapanood ni Sonny ang dalawang natitirang nakaligtas, sinusukat ang kanyang mga pagkakataon na manalo sa isang laban. Si Scholar ay halos bangkay na, kaya ang pagdaig sa kanya ay hindi magiging problema. Si Hero, gayunpaman. Si Hero ay isang hadlang. Sa kasalukuyan, ang hadlang na yon ay nakatingin pababa, iniiwasan ang tingin ni Sonny. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa hawakan ng espada. Tulad ng dati, wala ni kaunti mang ideya ang batang alipin tungkol sa kung ano ang nagaganap sa loob ng perpektong hugis ng ulo ni Hero. Ang kawalang katiyakan ay nagdulot sa kanya ng pagkabahala. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang sundalo. May isa akong tanong. Pareho silang nakatingin kay Sonny at Scholar habang pinipigilan ang kanilang hininga. Sabi mo na isa sa atin ay dapat isakripisyo upang iligtas ang dalawang iba pa. Bakit siya? Mula sa nakikita ko, mas malapit ka na sa libingan. Isang mahusay na tanong. Nakatakbo na sana ako ng tanong na yon. Lumingon si Sonny sa matandang alipin, sinisikap na pigilin ang kanyang nakakainsultong ngiti. Ngunit sa kanyang pagkabigo, handa na si Scholar ng sagot. Bago ang unang atake, siya ay nadudugong na dahil sa panghampas ng pangulo mo. Sa panahon ng atake, siya ay nabasa sa dugo ng isang kapwa alipin. Ang kanyang balabal, nadaganan din ng dugo nang namatay ang dating may-ari. Ang bata ay amoy dugo na. Ang pagpapanatili sa kanya na buhay ay maglalagay sa atin sa panganib. Iyon ang dahilan kung bakit siya ang pinakamahusay na pagpipilian. Namatay ang ngiti bago pa man umabot kay Sonny. Sumpain ka at ang iyong malaking utak. Ang lohika ni Scholar ay nakakapangilabot na matibay. Nakikinig si Hero, ang kanyang ekspresyon ay lumalalim sa bawat salita. Sa wakas, tumingin siya kay Sonny, may mapanganib na liwanag na nagniningning sa kanyang mga mata. Tama iyon. Naramdaman ni Sonny na natutuyo ang kanyang bibig. May malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang gulugod. Nakatayo siya na nakahanda na kumilos. Ngunit sa sandaling iyon, ngumiti si Hero. Ang iyong lohika ay halos hindi matibag, sabi niya, inaalis ang espada. Gayunpaman, nabigong kang isaalang-alang ang isang bagay. Tumaas ang kilay ni Scholar, sinisikap na itago ang kanyang sariling nerbiyos. Ano yon? Humarap ang batang sundalo sa kanya, na ang ngiti ay nawala sa kanyang mukha. Ngayon, siya ay naglalabas ng makapal, halos nahahawakan na pagnanais na pumatay. Alam ko kung sino ka, iyong kagalang-galang. Alam ko rin ang iyong mga nagawa at kung paano ka napunta sa pagiging alipin. Ang isa sa mga nakakasuklam na krimen na iyong ginawa ay sapat na upang gusto kitang patayin.
Kaya kung may isa man sa atin na nararapat isakripisyo, ikaw yon. Lumaki ang mga mata ni Scholar. Ngunit ang amoy ng dugo. Huwag mag-alala. Gagawin kong dumugo ka ng sapat upang mapalakas ang anumang natitirang amoy na dala ng bata. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis na halos wala ng oras si Sonny upang tumugon. Si Hero ay sumugod pasulong na may bilis na tila hindi tao. Sa isang sandali, si Scholar ay sumisigaw sa lupa. Ang kanyang binti ay nabali sa isang hampas mula sa patag na bahagi ng espada ng batang sundalo. Hindi binigyan siya ng pagkakataong makabawi, dinaganan ni Hero ang kanyang kabilang binti, at isang nakakasuklam na tunog ng pagbasag ng mga buto ang malinaw na narinig. Ang sigaw ay naging hikbi. Basta ganoon, tapos na si Scholar. Ang pagkas-brutal ng mga aksyon ni Hero ay labis na salungat sa kanyang karaniwang maayos na asal na naramdaman ni Sonny na ang dugo ay naging yelo sa kanyang mga ugat. Ito ay nakakatakot. Binigyan siya ng sundalo ng kalmadong tingin at sinabi sa isang mahinahong tono. Maghintay ka lang dito. Pagkatapos ay hinila niya ang matandang alipin at hinila siya pababa ng daan, mabilis na nawala sa likod ng isang lumalabas na bato. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarinig ng mga nakakatakot na sigaw na umaabot sa hangin. Naiwan si Sonny na nag-iisa, nanginginig. Sompain! Ito ay labis na. Hindi pa rin niya mawari kung gaano kabilis ang pagkamatay ni Scholar. At kung gaano ito kalupit. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Hero na kumikilos na parang walang nangyari. Ngunit iyon ang normalidad na labis na nagpagulo kay Sonny. Pagkatapos sortihin ang mga laman ng rucksack ni Scholar at itapon ang karamihan sa panggatong, inilagay ito sa kanyang balikat at walang pakialam na humarap sa batang alipin. Umalis na tayo. Kailangan nating magmadali. Hindi alam kung ano ang sasabihin, tumango si Sonny at nagpatuloy. Ngayon, dalawa na lang sila. Medyo nakakatawa, ngunit biglang naramdaman ni Sonny ang kalungkutan. Mas madali ang maglakad sa batong daan kaysa umakyat sa dingding ng bundok. Nagkaroon pa siya ng oras para sa mga hindi kinakailangang iniisip. Isang kakaibang pakiramdam ng kalungkutan ang bumaba kay Sonny. Sa isang paraan, nagsimula siyang maramdaman na ang katapusan ng bangungot na ito, kahit ano pa man ito, ay hindi na malayo. Naglakad sila sa katahimikan sa loob ng ilang oras bago nagsalita si Hero. Huwag kang makaramdam ng pagkakasala sa nangyari. Hindi ito iyong kasalanan. Ang desisyon ay akin at akin lamang. Ang batang sundalo ay ilang hakbang sa unahan, kaya hindi nakita ni Sonny ang kanyang mukha. Sa kabila nito, kung alam mo ang mga kasalanan ng lalaking ito, sa katunayan, mas mabuti na hindi mo alam. Basta magtiwala ka sa akin kapag sinabi kong ang pagpatay sa kanya ay isang kilos ng katarungan. Interesante kung sino sa atin ang nakakaramdam ng pagkakasala. Ang mga taong ito. Palaging sinusubukang bigyang katwiran ang kanilang mga aksyon, palaging desperado na mapanatili ang ilusyon ng katuwiran kahit habang gumagawa ng mga labis na kasuklam-suklam na bagay. Kinamumuhian ni Sonny ang pag-hypocrisy. Dahil walang sagot, tumawa si Hero. Hindi ka mahilig makipag-usap, hindi ba? Well, ayos lang. Ang katahimikan ay ginto. Hindi na sila nagsalita muli pagkatapos noon, bawat isa ay abala sa kanilang sariling mga iniisip. Ang araw ay lumulubog, pinapinturahan ang mundo sa 1,000,000 lilim ng pula. Sa taas na ito, ang hangin ay malinis at sariwa, tinatagos ng mga sapa ng pulang ilaw. Sa ibaba nila, isang dagat ng maroon na ulap ang dahan-dahang dumadaloy sa bundok. Ang mga bituin at ang buwan ay nagsimula ng magpakita sa vermilion na kalangitan. Napakaganda. Gayunpaman, ang tanging naiisip ni Sonny ay kung gaano kalamig ang magiging kapag tuluyang nawala ang araw. Bago yun mangyari, natagpuan ni Hero ang silong para sa kanila. Hindi kalayuan mula sa daan, nakatago sa likod ng ilang matataas na bato, ay isang makitid na puwang na umaabot sa dalisdis ng bundok. Masaya na ligtas mula sa tumatagos na hangin, siniyasat nila ang puwang at nakatagpo sa isang maliit, maayos na nakatagong yungib. Nagawa ni Sonny na ilabas ang ilang panggatong, ngunit pinigilan siya ni Hero sa pamamagitan ng pag-iling ng kanyang ulo. Ngayon ay magkakamp tayo ng walang apoy. Masyadong malapit ang halimaw. Ang camping ng walang maiinit na apoy upang makasama ay hindi magiging kaaya-aya, ngunit least ay hindi sila mamamatay sa lamig sa loob ng yungib. Sa anumang kaso, ang alternatibo ay masyadong nakakatakot. Umupo si Sonny, inilagay ang kanyang likod sa dingding ng yungib.
Umupo si Hero sa tapat niya, mukhang malungkot at nag-iisip. Malamang nasa kakaibang mood siya. Kung wala man, maliwanag ito mula sa katotohanan na sa araw na ito, sa unang pagkakataon, hindi inaalagaan ng batang sundalo ang kanyang espada pagkatapos mag-set up ng camp. Hindi nagtagal, nawala na ang araw, at ang kanilang maliit na yungib ay naging ganap na madilim. Si Sunny, syempre, ay makakakita pa rin ng maayos. Si Hero, sa kabilang banda, ay ngayon ganap na bulag. Sa dilim, ang kanyang magandang mukha ay mukhang marangal at, sa isang dahilan, malungkot. Pinagmasdan ito ni Sunny, hindi handang matulog. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang nagsalita si Hero sa isang tahimik na boses. Alam mo, kakaiba. Karaniwan, nararamdaman kong may presensya ng isang tao kahit sa ganap na dilim. Ngunit sa iyo, wala. Para bang isa ka lamang sa mga anino. Sa tanging katahimikan bilang tugon, ngumiti siya. Natutulog ka na ba? Ang tanong ay umuukit sa dilim. Si Sunny, na hindi kailanman nakipag-usap kay Hero maliban kung mayroong kagyat na pangangailangan, at kahit noon ay gumagamit lamang ng ilang salita, ay nakaramdam ng kakaibang intimacy sa pagitan nila ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang makipag-usap. Marahil ang dilim ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Bilang karagdagan, may pagkakataon. Bakit? Naghihintay ka bang makatulog ako bago mo ako patayin? O gagawin mo ito sa umaga? Natutig ang ngiti sa mukha ni Hero. Ibinaba niya ang kanyang ulo, tila sa kahihiyan. Pagkatapos ng 1 minuto o higit pa, sa ilalim ng mabigat na katahimikan, sa wakas ay sumagot siya. Inisip ko na kung gagawin ko ito habang natutulog ka, hindi ka na kailangang magdusa. Sa kanyang paningin, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sunny. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang umalis sa mga labi ng batang sundalo. Nakapatong ang kanyang likod sa dingding ng yungib, hindi pa rin tumitingin. Hindi ko inaasahan na mapatawad mo ako. Ang kasalanang ito, sa akin din, ay dapat dalhin. Ngunit, pakiusap kung makakaya mo. Sana ay maunawaan mo. Kung iba ang mga pangyayari, masaya akong haharapin ang halimaw upang makawala ka. Ngunit ang buhay ko ay hindi sa akin lamang. May isang napakalaking tungkulin na pinangako akong tuparin. Hanggang hindi ito natatapos, hindi ko maaring payagan ang sarili kong mamatay. Tumawa si Sunny. Kayo mga tao. Tignan mo ang sarili mo. Nagplano kang patayin ako at nagmamatigas pa rin sa pagkakaroon ng magandang dahilan. Napakakakomportable. Talagang kinamumuhian ko ang mga hypocrite tulad mo. Bakit hindi ka maging tapat kahit isang beses? Huwag mo akong bigyan ng kalokohan. Sabihin mo na lang. Patayin kita dahil madali lang. Patayin kita dahil gusto kong mabuhay. Nilakasan ni Hero ang kanyang mga mata, puno ng kalungkutan. Ikinalulungkot ko. Alam kong hindi mo maintindihan. Ano ang dapat intindihin? Humilig si Sunny pasulong, ang galit ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sabihin mo sa akin. Bakit kailangan kong mamatay? Sa wakas ay tumingin si Hero sa itaas. Kahit hindi siya makakita sa dilim, inikot niya ang kanyang mukha sa direksyon ng tinig ni Sunny. Ang taong iyon ay isang masamang tao, ngunit siya rin ay tama. Ang amoy ng dugo ay masyadong mabigat sa iyo. Akitin nito ang halimaw. Maaari mo akong bitawan, alam mo. Maghihiwalay tayo. Pagkatapos noon, kung makikita man ako ng halimaw, hindi na ito magiging problema mo. Yumiling si Hero. Ang mamatay sa bibig ng nilalang na iyon ay masyadong malupit na kapalaran. Mas mabuti kung ako ang gagawa nito. Ikaw ay aking responsibilidad pagkatapos ng lahat. Ang napakabait mo. Humilig si Sunny pabalik na didismaya. Pagkatapos ng ilang sandali, tahimik siyang nagsabi. Alam mo, nang dumating ako dito, handa na akong mamatay. Sa katunayan, sa buong mundong ito, 2 mundo, sa katunayan, wala ni isang kaluluwa ang nagmamalasakit kung ako ay mabubuhay o mamamatay. Kapag nawala ako, walang sinuman ang malulungkot. Walang sinuman ang makakaalala na ako ay umiiral. May lungkot na nakikita sa kanyang mukha. Ngunit ilang sandali pa, nawala ito, napalitan ng saya. Ngunit nagbago ang isip ko. Sa ilang bahagi ng daan, nagpasya akong mabuhay. Dapat akong mabuhay, anumang mangyari. Binigyan siya ni Hero ng mapanlikhang tingin. Upang mamuhay ng isang buhay na dapat tandaan. Ngumiti si Sunny.
Isang madilim na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi. Upang ipagmalaki kayong lahat. Tahimik si Hero sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay tumango, tinatanggap ang sagot na ito. Tumayo siya. Huwag mag-alala. Gagawin ko itong mabilis. Hindi ka ba masyadong tiwala? Ano ang nagbigay sa iyo ng ideya na magagawa mo akong patayin? Baka ako pa ang pumatay sa iyo. Umiling si Hero. Hindi ko iyan pinaniniwalaan. Ngunit sa susunod na segundo, siya ay nahulog at lumuhod. Ang mukha ng binata ay naging napakaputi at sa isang masakit na ungol, bigla siyang nagdugo. Isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sunny. Sa wakas, nakatayo si Hero sa kanyang mga tuhod, ang ibabang bahagi ng kanyang mukha ay natatakpan ng dugo. Sa pagkamangha, nakatingin siya sa kanyang mga kamay, sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyari sa kanya. Ano-anong mahika ito? Sa malalaking mata at maputing mukha, lumingon siya kay Sunny. Was that thief right? Did you put the curse of the Shadow God on us? Bumuntong hininga si Sunny. Sana mayroon akong kakayahang maghagis ng mga banal na sumpa, ngunit hindi. Sa totoo, wala akong anumang kakayahan. Kaya paano? Umiling ang batang alipin. Iyon ang dahilan kung bakit pinakuluan ko kayong lahat. Napaurong si Hero, sinusubukang maunawaan ang kanyang mga salita. Ano? Matapos ang unang pag-atake ng tirano, ipinadala mo ako upang maghanap ng tubig. Habang nag-ipon ng mga sisidlan mula sa mga patay na sundalo, ibinuhos ko ang katas ng blood ban sa bawat isa, maliban sa sarili ko, syempre. Hindi sapat upang malasahan ito, ngunit sapat upang dahan-dahang patayin ang sinumang uminom mula rito. Nagtitiklop ang mga ngipin ng sundalo, nagpipilit sa sakit. Isang biglaang pag-unawa ang lumitaw sa kanyang mukha. Kaya iyon ang dahilan kung bakit. Ang iba ay nasa masamang kalagayan. Tumango si Sunny. Si Shifty ang umiinom ng pinakamarami, kaya ang kanyang kalagayan ay lumalala ng pinakamabilis. Si Scholar ay hindi rin magtatagal, ngunit natapos mo siya bago pa man umabot ang lason. Ikaw sa iyong sarili. Tila ang blood ban ay walang epekto sa iyo. Talagang nagsisimula na akong mag-alala. Naging madilim ang mukha ni Hero. Nakikita ko na intindihan ko. Nag-isip siya ng kaunti, pagkatapos ay tumingin kay Sunny na may gulat. Ngunit noon hindi mo alam na kami ay magiging laban sa iyo. Tumawa lang si Sunny. Oh, pakiusap. Napakalinaw. Si Shifty ay uri ng tao na papatay para sa isang peres ng bota. Si Scholar ay parang lobo na nakadamit ng tupa. Ang mga tao ay makasarili at malupit kahit sa pinakamahusay na mga sitwasyon. Dapat bang maniwala ako na ang dalawang iyon ay hindi gagawa ng masama sa akin kapag nahaharap sa tiyak na kamatayan? Pumutok si Hero ng higit pang dugo. Kaya ano naman ang tungkol sa akin? Ikaw. Isang pagdududa ang lumitaw sa mukha ni Sunny. Ikaw ang pinakamasama sa kanila. Bakit? Tumingin si Sunny sa kanya at humilig pasulong. Maaaring hindi ko natutunan ang marami sa aking maikling buhay, ngunit alam ko ang isang bagay, sabi niya, na ang lahat ng bakas ng katatawanan ay nawala sa kanyang boses. Ngayon ay may malamig, walang malasakit na paghamak. Tumigas ang mukha ni Sunny habang sinumpa niya. Walang mas nakakahiya kaysa sa isang alipin na nagsisimulang magtiwala sa kanyang tagapag-alipin. Nang marinig ang mga salitang ito, ibinaba ni Hero ang kanyang ulo. Nakikita ko. Pagkatapos bigla siya ay tumawa. Ikaw ay isang masamang bata, hindi ba? Umindayog si Sunny. Walang dahilan upang maging bastos. Ngunit hindi siya pinapansin ni Hero. Maganda. Magandang bagay ito. Mas magiging malinaw ang aking budhi. Bumuntong hininga ang batang alipin sa inis. Ano ang sinasabi mo? Mamatay ka na. Tumawa si Hero at biglang tumitig sa kanya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi na siya mukhang masama. Alam mo, ang planong iyon ay maaaring gumana kung ako ay isang normal na tao. Ngunit, sa kasamaang palad, ang aking soul core ay matagal nang nagising. Napatay ko ang hindi mabilang na mga kaaway at sinipsip ang kanilang kapangyarihan. Ang laso ng blood ban, kahit gaano ito kasama, ay hindi kailanman makakapatay sa akin. Sompain! Humilig si Sunny at sinubukan na tumakbo palayo, ngunit huli na ang lahat.
May isang bagay na tumama sa kanya sa likod, pinadapa ang kanyang katawan sa pader ng bato. Sa isang sigaw, naramdaman niya ang matalim na sakit na tumusok sa kanyang kaliwang bahagi. Nag-roll siya palabas ng yungib, hinawakan ang kanyang dibdib, nagmamadaling bumangon at tumakbo, sinusubukang tumakas mula sa makitid na puwang. Nakaabot siya sa lumang daan, sa wakas ay nakikita ang mga bituin at ang maputlang buwan na nagniningning ng maliwanag sa kalangitan ng gabi. Ngunit iyon na ang hangganan ng kanyang nalakbay. Humarap. Nang marinig ang malamig na boses sa likod niya, natigilan si Sunny. Kung talagang mayroon si Hero na nagising na soul core, wala siyang pag-asa na makaalis sa kanya. Sa labanan, wala siyang pag-asa. Humarap ka. Sundin ng batang alipin ang utos, itinaas ang kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Hero na nagbubura ng dugo sa kanyang mukha na may hindi nasisiyahang tingin sa kanyang mga mata. Ang dalawa ay nagtagpo ng mga tingin, nanginginig sa nakamamatay na lamig. Nagkakahalaga ba ito? Anuman. Sa kabila ng lahat, magiging tapat ako sa aking pangako. Gagawin kong mabilis. Inalis ng sundalo ang kanyang espada. Mayroon ka bang mga huling salita? Hindi sumagot si Sunny. Ngunit biglang lumitaw ang isang maliit na pilak na kampana sa kanyang kamay. Kumunot ang noo ni Hero. Saan mo itinago ang bagay na yon? Iginagalaw ni Sunny ang kampana. Isang magandang, malinaw na tunog ang umabot sa bundok, pinupuno ang gabi ng nakakaenganyong himig. Ano ang ginagawa mo? Tumigil ka. Tahimik na tumigil ang batang alipin. Ano ang ni? Sa ilalim ng naguguluhang mga mata ni Hero, ang pilak na kampana ay biglang nawala sa hangin. Tumingin siya kay Sunny, naguguluhan at nagdududa. Sabihin mo sa akin. Ano ang ginawa mo lang? Ngunit hindi sumagot si Sunny. Sa katunayan, hindi siya nagsalita mula nang makatakas mula sa yungib. Sa kasalukuyan, hindi na siya humihina. Si Hero, sa kabilang banda, ay patuloy na nagsasalita. Sabihin mo sa akin ngayon o ikaw ay magsisisi. Nagmumura siya. Bakit hindi ka nagsasalita? Ang nanginginig na bata ay nakatingin lang sa kanya, tahimik na tahimik. Hindi tinitignan niya ang dilim sa likod niya. Lumaki ang mga mata ni Hero. Wala nang ibang pagpipilian si Sunny kundi ang gumawa ng isang huling, desperadong pagsusugal. Wala siyang laban sa kaaway sa isang direktang paghaharap, hindi bababa sa wala siyang kalamangan. Ang laso ng bloodband ay dapat sana ang kanyang nakatagong baraha, ngunit naging halos walang silbi. Ang kakayahang makakita sa dilim ay hindi gaanong nakatulong, sa paanuman, naunawaan ni Hero ang kanilang paligid kahit walang ilaw. Kung gumagamit siya ng kanyang pandinig o ilang mahiwagang kakayahan, hindi alam ni Sunny, hindi na mahalaga ngayon na iniwan na nila ang yungib at nakatayo sa ilalim ng sinag ng buwan. Ngayon ay mayroon na lamang siyang isang kalamangan. Ang katotohanan na alam niya na ang tirano ay bulag at si Hero ay hindi. Ang pagkilos sa kaalamang iyon, gayunpaman, ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ngunit ano pa ang magagawa niya? Iyon ang dahilan kung bakit sinubukan niyang manatiling tahimik hanggat maaari at pinatunog ang pilak na kampana. Kung ang paglalarawan ay hindi nagsisinungaling, ang pagtunog nito ay maririnig mula sa milya-milya ang layo. Tiyak na maririnig din ito ng tirano. Ngayon ay kailangan na lamang ni Sunny na manatiling tahimik, maghintay ng oras at umaasa na darating ang halimaw. Habang ginagawa niya yon, ang pagkalito ni Hero ay dahan-dahang nagiging galit. Sabihin mo sa akin ngayon o pagsisisihan mo ito. Ang kanyang boses ay medyo nakakatakot, ngunit gayunpaman, ang batang alipin ay hindi sumagot. Nanginginig lang siya sa lamig at sinubukang huwag umungol sa kabila ng sakit sa kanyang dibdib. Bakit hindi ka sumasagot? Ngunit hindi nangahas na sumagot si Sunny. Pinigilan niya ang kanyang hininga at nanood, nang may takot, habang ang pamilyar na napakalaking figura ay lumitaw sa likuran ni Hero. Ang kanyang mga baga ay parang nasusunog, at ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Napakalakas ng tibok nito na natatakot pa nga siya na marinig ito ng bulag na tirano. Ngunit, syempre, hindi ito maaaring mas malakas kaysa sa boses ni Hero, na patuloy pa ring nagsasalita, na ginagawa ang kanyang sarili na ang tanging pinagmumulan ng ingay sa bundok na ito. Sa huling segundo, isang pahiwatig ng pag-unawa ang lumitaw sa mga mata ng batang sundalo. Nagsimula siyang humarap, ang kanyang espada ay tumataas na may bilis ng kidlat. Ngunit huli na. Isang napakalaking kamay ang lumitaw mula sa dilim at nahuli siya sa isang bakal na pagkakahawak.
Ang mga kuko ng buto ay kumamot laban sa baluti, hinahati ito. Hinila ni Mountain King si Hero pabalik, hindi gaanong pinapansin ang espada na kumagat sa kanyang pulso. Ang malapot na laway ay umaagos mula sa kanyang nakabukas na bibig. Nabato sa takot, dahan-dahang iniharap ni Sonny ang kanyang likod sa kanila at umakyat ng ilang hakbang sa lumang, paikot-ikot na daan. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo, tumatakbo ng kasing bilis ng kaya niya. Sa likuran niya, isang desperadong sigaw ang pumunit sa tahimik na gabi. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang gutom na dagundong. Tila si Hero ay hindi babagsak ng walang laban, kahit na ang kanyang kapalaran ay selyado na. Ngunit wala nang pakialam si Sonny. Tumataka siya, umaakyat ng mas mataas at mas mataas. Ikinalulungkot ko, Hero, naisip niya. Sinabi ko na papanoodin kita mamatay. Ngunit, gaya ng alam mo, ako ay isang sinungaling. Kaya pumunta ka at mamatay sa iyong sarili. Isang malungkot na madilim na bundok ang tumaas laban sa nagngangalit na hangin. Magaspang at mapagmataas, nalampasan nito ang iba pang mga taluktok ng hanay ng bundok, pinuputol ang kalangitan ng gabi gamit ang matutulis na mga gilid nito. Isang nagniningning na buwan ang nagpaligo sa mga dalisdis nito sa maputlang liwanag. Sa ilalim ng liwanag na yon, isang binata na may maputlang balat at itim na buhok ang umabot sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, ang kanyang anyo ay hindi tugma sa kagandahan ng tanawin, sugatan at nanginginig, mukhang kaawa-awa at mahina siya. Ang binata ay parang isang naglalakad na bangkay. Ang kanyang magaspang na damit at balabal ay punit-punit at may dugo. Ang kanyang malulubog na mga mata ay maulap at walang buhay. Ang kanyang katawan ay sugatan, bugbog at hiwa-hiwa. May mga batik ng duguan na bula sa kanyang mga labi. Siya ay nakayuko, yakap ang kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ay nagdulot sa kanya ng ungol, ang hiningal na hininga ay halos hindi nakakalabas sa pamamagitan ng kinagat na mga ngipin. Nasasaktan si Sonny sa lahat ng dako. Ngunit higit sa lahat, siya ay malamig. Napakaginaw. Gusto niya lang humiga sa nyebe at makatulog. Ngunit sa halip, nagpatuloy siya sa paglalakad. Dahil naniniwala siya na ang bangungot ay matatapos kapag narating niya ang tuktok. Hakbang. Hakbang. Isa pang hakbang. Sa wakas, nagawa niya ito. Sa pinakamataas na punto ng bundok, isang malawak na espasyo ng patag na bato ay natatakpan ng nyebe. Sa gitna nito, iluminado ng sinag ng buwan, ay nakatayo ang isang napakagandang templo. Ang napakalaking mga haligi at dingding nito ay gawa sa itim na marmol, na may magagandang mga relief na nag-aadorno sa Stygian pediment at malawak na frieze. Maganda at kahanga-hanga, parang palasyo ito ng isang madilim na Diyos. Hindi bababa sa ganoon noon. Ngayon, ang templo ay nasa mga guho, ang mga bali at bitak ay sumisira sa mga itim na bato, ang mga bahagi ng bubong ay gumuho na nagpapapasok ng yelo at nyebe. Ang mga matataas na gate nito ay nasira, na parang dinurog sa mga piraso ng kamay ng isang higante. Gayunpaman, nasiyahan si Sonny. Natagpuan na kita, sabi niya sa isang boses na paos. Pinagsama ang natitira niyang lakas, ang batang alipin ay dahan-dahang lumpo sa direksyon ng mga guho ng templo. Ang kanyang mga iniisip ay magulo at nalilito. Tignan mo ito, Hero. Naisip niya, nakalimutan sa isang segundo na si Hero ay patay na. Nagawa ko ito. Ikaw ay malakas at walang awa, at ako ay mahina at duwag. Ngunit ngayon ikaw ay isang bangkay, at ako ay buhay pa. Hindi ba nakakatawa? Napapadapa siya at umungol, nararamdaman ang mga gilid ng kanyang sirang tadyang na mas lalong sumasaksak sa kanyang baga. Ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang bibig. Patay man o hindi, nasaktan siya ni Hero sa isang hampas. Sa totoo lang, hindi. Ano ba ang alam ninyo tungkol sa pagiging walang awa? Mga mahirap na tanga. Sa mundong pinanggalingan ko, ang mga tao ay may libu-libong taon upang gawing sining ang kalupitan. At bilang isang taong nasa receiving end ng lahat ng kalupitan na iyon, hindi ba sa tingin mo ay mas marami akong alam tungkol sa pagiging masama kaysa sa inyong magagawa? Palapit na siya sa templo. Ang totoo, wala kayong pag-asa, Wade. Ano ang iniisip ko? Pagkaraan ng isang sandali, nakalimutan na niya. May sakit lamang, ang madilim na templo, at ang napakalakas na pagnanais na matulog. Huwag kang mahulog dito. Hypothermia lang ito. Kung makatulog ka, mamamatay ka. Sa wakas, narating ni Sonny ang mga baitang ng itim na templo.
Sinimulan niya ang pag-akyat sa mga ito, hindi napapansin ang libu-libong mga buto na nakakalat sa paligid.